Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is I Will Praise the Lord by Ray Boltz sa kanyang album na The Altar. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Psalms or aklat ng mga awit, Psalms chapter 139 verses 1 hanggang 6. Psalms 139 verse 1 hanggang 6. Ito po ang pagkasabi sa ating salin. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Kahit ikaw ay ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihi, alam mo nang lahat iyon. Lahat ay di na malilihim, ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain, iyang iyong karunungan. This morning ay pag-uusapan po natin itong it's elementary. Ibig sabihin, may mga bagay sa buhay natin na sa harapan ng Diyos, elementary lang po, Napakaliit na problema, kaya niyang solusyonan dahil alam niya lahat ng bagay. Atin pong nabasa ang wika ni David patungkol po sa kagalingan ng ating Panginoon, sa kaalaman ng Panginoon. Our God is an omniscient God. Alam niya lahat ng bagay. So wala pong lingid sa ating Diyos. Alam at batid niya po ang lahat ng bagay na ito. Kaya po may awitin po na nagsasabing, puso ko'y iyong sinisiyasat, ang buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat Panginoon, kilala mo ako, ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Ito lang pong awiting ito ay nagpapakita lamang, Ito yung awitin ni David, na sinabi niya, walang sikreto sa iyo, Panginoon. Lahat ay alam mo. Walang nakatago sa iyo. Lahat ay nababatid mo. Kaya po, sa umagang ito, nais ko pong iparating sa inyo na kung dumarating man yung point sa buhay natin na parabang ang Diyos ay nakapikit at parabang nagtatago at hindi nakikita yung buhay natin, I will tell you, alam ng Diyos lahat yan, Pati pagkalaglag ng ating buhok, alam na alam po yan ng ating Panginoon. All we need to do is to believe in Him, to trust in Him, na nandyan lang ang ating Panginoon at handa kang tulungan. Whatever you are facing in life, whatever problems, whatever trials, whatever things that seems mystery. May mga bagay ba na para misteryo para sa iyo? Remember this, it's not a mystery before the Lord. It's just an elementary. You don't have to carry those burdens anymore. There's a light in the darkness. There's a love that's true. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod, Pastor OG. Ang awitin po ninyo narinig is The Altar by Ray Boltz sa kanyang album na The Altar. Now, meron ako mga ilang biblical truth na atin pong pag-uusapan ngayon. Ang topic po natin is It's Elementary. Saan po nanggaling yung It's Elementary? Meron pong series kasi sa TV ngayon, yung Elementary, na yung kwento ni Arthur Conan Doyle sa kanyang nobela, ay pinalabas si Sherlock Holmes. Alam kong kilala nyo yan, Isang detective. Para sa iba, talagang misteryo. Pero para kay Sherlock Holmes, alam niya lahat ng bagay na yun. Meron din niyang katapat, si Mr. Monk, Adrian Monk, sa isa ring series ng Monk. Meron din katatawanan na parang ganun din, Para sa iba, misteryo. Pero para kay Sean Spencer, sa Psych, alam na alam niya. Ngunit, ang tao ay limitado po sa nalalaman. We are just basing our knowledge based from our previous knowledge.
Pero ang ating Panginoon, He doesn't need to learn in order for Him to know. Because He is an omniscient God. God is an omniscient. He knows everything. He don't need to figure out things before He can make a conclusion. Kung yung mga psychic, o yung artista na si Sean sa Psych, or di kaya si Mr. Monk, o di kaya si Sherlock Holmes, itong mga taong ito, they need more things, no, to figure out. They need to know things. They need to search some evidence to prove their opinion bago sila makakame up ng conclusion. But my God doesn't need any information from outside world. He doesn't need any evidences para magkaroon siya ng conclusion because He knows everything. Wala pong lihim sa atin pong Panginoon. Yun po yung sinabi ng Psalms, di po ba? Alam ng Diyos lahat na nangyayari sa buhay natin. Another point po, man's question are already answered by God. It's just an elementary problem. It's not a mystery. May mga tanong tayo minsan sa buhay na akala natin walang sagot. Pero sa atin pong Panginoon, lahat po yan ay may sagot because it's just elementary. It's so simple. It's so easy. But for us, it seems a mystery. Why? Because our knowledge is limited. Another point po, no trials that are secret in the Lord, they are not mystery to Him. It seems a mystery to a man, but not to God. Para sa tao, isa itong misteryo. Pero sa ating Panginoon, wala pong misteryo sa mga bagay na ito. Another point po na gusto kong iparating is, He never has to wonder or resort to inductive reasoning. He doesn't need any previous data na sa ganun magkaroon siya ng conclusion sa isang bagay because He knows everything. So ano pong ibig iparating nito? Despite of our definiteness, or despite of our finiteness, our lives rest in the hands of the One who knows all the whats, why, and whens we will ever face. So, ibig sabihin, kahit tayo'y limitado lamang, pero alam ng Diyos kung ano yung mga what na tanong natin, yung mga why na tanong natin, yung when na mga tanong natin, kung ano man ang kakaharapin natin, alam natin na may Diyos tayo na nakakaalam ng lahat ng bagay. So, in a world of mystery, it's comfort to know that God knows all things. It's a comforting. Bakit? Because He knows them, so walang problema. Pwede ka sabi, Lord, hindi ko alam. Nalilito na ako. Tulungan mo naman ako. So you can come to Him and the Lord will give you divine revelation which is beyond the comprehension of man. Because God will not withhold His understanding. God will not withhold His wisdom. God will not withhold. No, hindi niya ipagkakait sa mga taong humihingi sa Kanya. Ang kailangan lang natin ay humingi, kumatok, at maghanap. God bless po at magandang umaga once again.